Ang dami pala po na naging problema talaga ng PNP sa ilalim ng Duterte administration at kanilang pagsunod sa War on Drugs campaign. Kasi dito po sa public hearing na ginawa ng Committee on Public Order and Safety under Congressman Dan Fernandez, abay na-discover ho dito ang napakaraming kaso na kinakaharap ngayon ng mga pulis na wala naman silang panggastos, wala silang pera. May mga na-dismiss at may mga nasaktan na kulang din po ang pangailangan. Totally nawala talaga at hindi dumating yung pangako na sasagutin ng gobyerno under former President Duterte na lagi niya sinasabi noon na siya ang bahala sa mga pulis na susunod sa kanyang programa at direktiba. Ganun po ang nangyari. Pero pakinggan muna natin yung unahong mga statement ni Chairman Fernandez, Congressman Fernandez, dito ho sa kanyang public hearing. Kasi mahalaga po ito. Dito, buwang 195 pulis ang natanggal sa serbisyo. 398 ang nasa proseso ng pagtanggal. Habang mahigit 20 pulis ang nananatili sa kulungan bilang bahagi ng mga kasong kaugnay sa giyera kontra droga. Sa mahaba at malagim na kampanya laban sa iligal na droga, lumalabas ang katotohanang marami sa ating kapulisan ay naging biktima rin ng bulok at masamang sistema. Ng buhay nila ang nabuwis, marami din na nasaktan. Ang iba naman ay nahaharap sa mga kasong kriminal o administratibo. Ang iba, nasa kulungan na. It was promised with the many pronouncements that they will be protected and taken care of by the former president, but unfortunately, based on record by the PNP, no monetary or legal assistance was done. Grabe. Ang mga pulis na ito na nasaktan, napatay, nasuhan, natanggal at nakulong dahil inakala nilang tamang kautusan ang pikit matang sumusunod sa kanilang commander-in-chief at immediate superior. Mga iba't ibang mga pahayag na nakaraang administrasyon ay lalong nagbigay ng pagkalito sa ating mga kapulisan. Pakinggan po natin. The second level uniformed personnel with the ranks of patrolman, patrolwoman to police lieutenant colonel were mostly affected by these orders. These thousands of policemen must be given justice as well. Their cases must be reviewed and validated. Sa harap ng paglilinglang na ito, nais kong ipanukala sa pamagitan ng komiting ito na tulungan natin ang ating mga kapulisan. Isulong natin ang pagkakaroon ng isang special account sa proposed national budget na maaaring gamiting ayuda para sa ating mga law enforcers na nangangailangan ng tulong. Lalahanin natin nahaharap kung marami sa kanila sa samot-saring suliranin dahil sa elemento ng instigation mula sa nakakataas sa kanila. Pinaniwala silang tama ang ginagawa nila makabubuti di umano sa bayan. We need to recalibrate the mindset of our policemen. Biktima din ang iba sa kanila. Layunin ng ating kasalukuyang investigasyon na talakayin ang ilang mahalagang usapin kabilang ang mga sumusunod. Ang balangkas ng patakaran at legal na batayan ng paglabas ng Command Memorandum Circular No. 16-2016. Mga panukalang batas na magbibigay ng solusyon upang matiyak na ang mga insidente ng pagkamatay sa mga enkwentro ng pulisya ay sapat na natutugunan. Mga remedyo para sa mga tauhan ng PNP na nahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo dahil lamang sa pagsunod sa utos ng kanilang mga nakakataas at mga panukalang batas upang limitahan ang paggamit na nakamamatay na puwersa o use of deadly force ng mga pulis at iba pang mga nagpapatupad ng batas. Ayon din sa ating investigasyon ang issue ng mga pulis na sangkot sa bentahan ng droga na tinatawag na ninja cops at mga tiwaling pulis na gumawa ng krimen sa ngalan ng kampanya ng gobyerno para sa paglilinis ng droga. Pinasasalamatan natin ang ating speaker,
at ang ating pong majority floor leader sa pagbibigay ng otorisasyon sa committee upang isagawa ang investigasyong ito. Ayan o. So, si Congressman Fernandez nga po ang siyang chairman ng Committee on Public Order and Safety. At dahil dyan, maganda yung panukala. Gagawa ng parang special budget para tulungan po itong mga pulis na may mga kaso. Maliban dyan, isa rin ho sa naging mungkahi ng mga kongresista ay imbitahan din sa susunod na hearing ang Public Attorney's Office o PAO. At magbuo ng isang team, ang PAO, lawyer, para mag-handle nitong mga kasong ito. So, ang good news dito ay may solusyong nakikita at gagawin ang Kongreso para matulungan ang mga pulis. Yan ho yung good news dun sa mga may mga kaso, nagkaroon ng problema, sumunod lang sila sa order ni dating Pangulong Duterte, pero ang dating po napabayaan sila dahil walang tumulong. At nawala naman yung pangako. Yan ang sinasabi. At dahil dyan, pinaninindigan naman ng mga pulis, mabuhay tayo, mabuhay ang ating mga kapulisan, na kahit gano'n ang nangyari, itinuturing pa nilang parte ng kanilang trabaho. Kaya nga lang po, marami doon, talaga hong nagka-problema. Dahil lang sa pagsunod. Ang masakit yan, yung nawala. Yung na-dismiss sa kung ano-ano mga dahilan. So, yun po yung nangyari. Grabe. Kaya kayong mga mamamayan, kayong mga kapulisan, kamag-anak ng kapulisan, so, although trabaho po ninyo yan, pero kung ganyan naman ang programa, tapos iiwanan kayo sa ere, parang ganon, abay, masakit talaga yan. So ngayon, nangangailangan po ang pulis ng pera at ng abogado. Dahil wala naman ng pera, nakapaloob sa General Appropriation ng sapat na pondo para pang ayuda, pantulong sa mga pulis na kinasuhan at na mga namatayan dahil sa war on drugs. Kaya ngayon palang gagawa. Ito yung in aid of legislation. Yan ang ginagawa ng Kongreso. Inuulit ko, dalawa yung napagkasunduan at idea na dapat gawin. Bumuo ng mga abogado galing sa PAO na tutulong sa mga pulis. Gagawa ng bagong budget, special budget para sa kanila matulungan. Yan ang galaw. Di ba ang ganda nito? So in aid of legislation, nakakabunga. Kaya kayong mga pulis na nanonood, nakikinig dito po sa aking channel, Mike Abby Opinions, yung isang channel, at itong MA Pinoy TV, ayan po, ginagawan po under new administration or ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasi naman ang gusto, talagang pairali ng batas. Bigyan ng lahat ng hustisya ang biktima. Ang mga pulis nagpagamit kasi yun ang order sa kanila ng dating Pangulo, pero nagka-problema after nang mawala na sa kapangyarihan at yung problema na iwan. Sila ngayon na nagsasuffer. At ito naman ang galaw ngayon ng gobyerno ni Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez para tulungan ito. Nagbigay siya ng go signal, ituloy niyo ang hearing, alamin niyo ang problema at ibigay ang solusyon. Di ba ang galing? Sana all. Magandang balita ito. Mabuhay ang ating kapulisan. Kakaunti ang nasasabit sa illegal, majority sa kanilang matitino, opisyal at kawal. Yung mga nasubo, nagamit, nagpagamit sa nakaraang gobyerno, abay wala ho tayong magagawa dyan. Kung hindi ka sa ngayon, tulungan kayo. Kaya lang yung nawalang buhay, yun ang hindi na may babalik. Please like and share ng ating mga video. At kung hindi pa, please subscribe.